updates. Kung iisipin mo talaga, parang napakalabo talaga na gawin ni Yamaha ang R2M sa kadahilan ng ang dami na nga nilang inilabas na mga bagong motor. Andyan na nga si new Yamaha R3, R15 V4, R15M at R7. Kaya kung maglalabas pa sila ng R25M, mapapaisip ka na lang na parang malabo atang mangyari yun. Take note guys ha, walang imposible sa isang motorcycle company na napakadami nang napatunayan pagdating sa motorcycle industry. At sa mga matatagal ng fans ng Yamaha dyan, since 90s nga, meron ngang ginawa si Yamaha na 250cc na motor na naka inline 4. At ito nga yung Yamaha FZR 250. Kaya malaki talaga ang posibilidad na ibalik ni Yamaha ang kanilang inline 4 engine na 250cc dahil dati na nga ding namayagpag ang mga ito at sa ngayon nga na mas upgraded at mas abante na sila sa technology, kaya easy na lang sa kanila ang pagbalik ng motor na to at makikitang may reason din kung bakit nila ibabalik ito dahil nga sa sinimulan na ni Kawasaki ang pagbalik sa mga dating 250cc inline 4 engine na dati na ring nagpaligsahan. And kung iisipin sa ngayon is wala pa tayong matibay na ebidensya para nga sa motor na to. Yung tipong wala pa tayong konkretong ebidensya. Pero isa nga sa halimbawa dyan is si Yamaha R7. Dati na nga din itong namayagpag at binida ng Yamaha sa publiko taong 1998 at makikitang pagpasok nga ng ilang taon dahang-dahang nawala ang ira nito at tuluyan na nga itong nawala. At nitong 2021 nga, nagkaroon nga ng mga chismis marites na may lalabas nga daw na new bike si Yamaha at ito nga daw ay si Yamaha R7. Ang dami nga na di naniwala dito at sinabing fake news lang, pero ito na nga at nagkatotoo ang chismis marites na yon. Same sa senaryo ng Yamaha R7, parang ganun din ang posibilidad na mangyayari sa paglabas ng R25M. May reason din kasi bakit nilabas ni Yamaha at ibinalik si Yamaha R7 dahil sa itinigil na ang production ng Yamaha R6 at dahil wala ng mid-range sports bike si Yamaha, kaya nila binalik si Yamaha R7 dahil din sa naglabas ng new sports bike si Aprilia, yung Aprilia RS 660cc. At ngayon nga is may kumakalat na humor o chismis marites na in the making na nga daw ang new Yamaha R25M inline 4 engine. Sa ngayon mauunawaan kita, parang di ka pa maniniwala. Pero tulad nga ng mga nabanggit ko kanina, isang hint na yun na posibilidad talagang ilabas ito ni Yamaha. At isa pang hint is yung paglabas ni Yamaha R15M na dating chismis marites lang, ngayon is na andito na sa Pilipinas. At sa Big 4 ng Japanese motorcycle brand, alam naman natin ang senaryo ng apat na yan pagdating sa kompetensya ng kanilang mga motor. If maglalabas si Kawasaki ng kanilang new bike, maglalabas din dapat si Honda, Suzuki at Yamaha ng pantapat nila dito. At dahil nga sa 200cc engine displacement na naka inline 4 engine, si Kawasaki pa lang ang muling nagbalik sa ira nito. At ito ngang si Kawasaki ZX25R, tiyak na naaalarma talaga ang brand ng Honda, Suzuki at Yamaha. Pero mas nakikitang mas tatapatan na nga ni Yamaha ang Kawasaki ZX25R. Kaya si Yamaha R25M nga guys is hindi malabo na lumabas sa kadahilan ng dahil din nga sa nagpapaligsahan ang apat na mainstream brand company at isa si Kawasaki sa nangunguna nga Siya ang unang naglabas nito, ang Kawasaki ZX25R. Syempre di papayag yung ibang brand na si Kawasaki lang ang dapat meron, kaya dapat meron din silang itatapat dito sa motorsiklo na inilabas ni Kawasaki na ZX25R.
At pagdating kay Yamaha, walang imposible. Tsak na laking tuwa ng karamihan if ilalabas na talaga ni Yamaha si Yamaha R25M. And syempre, if ilalabas na to, paniguradong uulanin at tatadtarin ni Yamaha ito ng mga panibagong features and specs. At tsak na ito ay sulit na sulit. Kasi guys, kay R15M pa nga lang, wow na talaga tayo. What if pa kaya kung ilalabas na tong Yamaha R25M? May kinalaman nga pala sa specs, features, and price. Wala pa akong mababanggit dito dahil sa wala pa nga pong inilalabas si Yamaha, and ginawa ko ang video na to para ipaalam na meron na naman tayong bagong motor na aabangan. Ganyan pa naman si Yamaha, mahilig mang sorpresa. Si Bodge 250RR. Matagal na nga ang usap-usapan, may kinalaman sa sports bike na ito. At inisip nga din ng ilan na di na talaga daw ito darating dito sa ating bansa. Well, masasabi ko dyan guys is dyan ka nagkakamali. Dahil nga ang sports bike na ito is naandito na sa Philippines. Pero wait ka muna dahil ang naandito sa Pilipinas is test unit pa lamang. Pero dahil dinalhan na tayo dito sa Pilipinas, sure na ang paglabas niyan dito sa atin. Yan is antay-antayin lamang muna natin. Meron na nga yan dito sa Pilipinas guys, pero yan is test unit pa lamang. Pero yung paglabas niyan na official dito sa Pilipinas is ating antay-antayin. Syempre, i-update ko rin kayo, may kinalaman dyan. Kung familiar nga kayo sa Bodge 300RR, well, itong motor na ating pag-uusapan is si Bodge 250RR is sobrang laki nga ng pagkakaiba kay Bodge 300RR. Baka kasi isipin mo na hinango lang din si Bodge 250RR kay Bodge 300RR. Pagdating nga sa kanyang disenyo, engine, features, lahat nga dito is bago kay Bodge 250RR. At ang makina nga nito guys is gawa ni Lonsin. Kung di ka pamilyar sa brand na Lonsin, baka sabihin mo lang na ano ba yan, sirain? Well, si Lonsin lang naman ang isa sa gumagawa ng mga makina ni BMW. At kung pamilyar kayo sa brand na MB Agusta, isa din si Lonsin sa nagmamanufacture ng mga motor nito sa small engine displacement ni MB Agusta. At malamang kilala nyo din si Rossi 400cc ng Cyclone, yung bagong labas dito sa Pilipinas. Ang mga makina niyan is galing kay Lonsin, kaya makakaasa din talaga tayo na may kalidad na makina ang inilagay kay Bodge 250RR. At ang new engine nga na inilagay kay Bodge 250RR is may pangalan nga na KE250. At ito nga is kargada ng 248 cubic centimeter engine displacement, single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-liquid cooled, naka-electronic fuel injected na din at naka-sleeper clutch engine. At kaya niyang humataw sa maximum power na 29 HP at 9,500 RPM at merong maximum torque na 23 Nm of torque at 7,500 RPM. At meron lamang siyang 147 kg na bigat. At ang Bodge 250RR is kaya niyang mag-accelerate ng 0 to 100 km/h in just 7.6 seconds. Kung familiar kayo sa CF Moto 300SR at Pecon FKG 3GP, ang Bodge 250RR is kasing lakas at kasing bilis na nga ang dalawang 300cc na yan. Kaya talagang makikita ang may malakas na power output ang sports bike na ito dahil sa kaya nga niyang makipagsabayan sa mga 300cc na nabanggit. At ang Bodge 250RR is kahit kasing bigat niya lang ang other sports bike na nasa 150cc category, stable pa din ito sa high speed. At kahit nga guys naka single overhead cam lang ang Bodge 250RR, ito nga is di gaanong malakas ang vibration nito. Naka full TFT display panel gauge na nga din ang Bodge 250RR with smartphone compatibility at meron din itong USB outlet. Pagdating sa kanyang suspension guys, ito nga is naka KYB suspension, naka inverted fork nga sa unahan at naka multi-link monoshock ang likod, and syempre guys naka 2-channel ABS pa din ang Bodge 250RR. Kung pag-uusapan naman sa looks ng Bodge 250RR, makikitaan nga siya ng napaka-amo na muka at may maliit na windscreen. Mas okay sana na medyo tinaasan ang windshield nito para naman
mas lalong magkaroon ng aerodynamic features sa bike dahil din sa sports bike din kasi si Bosch 250RR. Overall, makikitaan din talaga ng magandang imahe ang bike na ito at samahan mo pa sa magandang bodyworks ng bike. Sa ngayon nga is test unit pa lang ang dumating dito sa ating bansa. Antayin natin at i-update ko kayo kung kailan official na magiging available na ang sports bike na ito dito sa ating bansa. Ang mahalaga guys is nadalhan na tayo ng test unit ni Bosch, kaya maaasahang dadalhin talaga sa Pilipinas ang Bosch 250RR. Tagal na nga pong usap-usapan guys ang sports bike na ito ni Honda. Sa katunayan guys, meron nga po siyang unang version, yung Honda CBR 250 RR na talaga namang inabangan dito sa Pilipinas na inaakala nga po natin na dadalhin na din yan dito. Pero sad to say guys na hanggang ngayon nga po is wala pa po sa Pilipinas ang version na ito, yung RR na 250cc na CBR ni Honda. At ngayon nga guys is naglabas na naman po sila ng isang article na maglalabas at meron nga po silang bagong niluluto na talaga namang magugustuhan ng lahat. Kasi guys, ang bago nga pong Honda CBR 250 RR is naka inline 4 engine na nga daw po. Kaya makakasigurado na naman tayo guys na meron na namang sports bike na nasa 250cc engine displacement na napaka-screaming ng kanyang engine, ng kanyang sound. Sa senaryo nga po ng Honda CBR 250 RR, talaga namang makikitaan natin siya guys ng malakas na power output. Alam nyo ba guys na ang 250cc na ito is kaya niya nga pong mahit ang kanyang top speed sa bilis na 197 kph. Can you imagine that guys kung gaano kabilis yun? Kilala at marami nga pong tumatangkilik sa motor na ito sa bansa nga po na Thailand, Vietnam, and Indonesia. Talaga guys na marami pong nagkakagusto sa sports bike na ito. Alam naman natin guys na meron siyang karibal, yung Kawasaki ZX-25R. Isa ang tunog guys sa nagugustuhan ng iba nga pong consumer, at alam naman natin guys na ang Kawasaki ZX-25R is naka inline 4 engine, kaya nga po lumakas din po sa market ito. Kahit nga po sabihin natin na mas lamang si Honda sa aggressiveness, aerodynamics design, and napakaangas na itsura, pero kung mapapansin guys, talaga nga pong maiisip ng ilan at masasabi ng ilan na ang hari nga po sa 250cc engine displacement na sports bike is si Kawasaki ZX-25R naman, dahil napakahalimaw naman talaga ng kanyang sound. Pero mukhang dito na nga po matatapos guys ang paghahari ng Kawasaki ZX-25R, kasi nga po ang bago nga pong niluluto ng Honda is talaga namang tatapatan na po ang 250cc na naghari na ito. In terms of power output guys, ang bagong Honda CBR 250 RR guys is mas malakas nga po ito sa Kawasaki ZX-25R. Kaya makakaasa ka guys na ang top speed na yan is mas matataasan pa po ng bagong Honda CBR 250 RR na meron nga daw pong 55 HP. Can you imagine that guys kung gaano kalakas ang power output na yan? At dahil nga po sa pinalakas na po ang kanyang engine na meron na nga daw pong inline 4 engine, syempre makakasigurado din tayo guys na meron siyang malakas na stopping power, na meron nga pong disc brake sa harap and disc brake din po sa likuran, na meron nga pong 4 piston caliper ang kanyang braking system sa unahan and 2 piston naman po sa kanyang likuran. Syempre pagdating sa braking system guys, hindi po pwede na malakas lang, kailangan din ang safety features. Kaya guys, makakaasa tayo na both nga po sa kanyang braking system is meron na nga pong ABS o anti-lock braking system. Karagdagang safety features pa guys, kasi meron na nga din daw po itong traction control. Ang traction control ang tumutulong guys para nga po mapanatiling parehas pa rin ang ikot ng inyong dalawang gulong. Halimbawa, nagpreno ka sa unahan, so ibig sabihin hindi na po same ang ikot ng inyong gulong. Siya nga po ang magkakat sa ECU
ECU para nga po maging same ang ikot ng gulong mo para makaiwas nga po sa pagka-skid, pagkadulas at pagkatumba ng iyong motorcycle. Kaya napakagandang features po ng traction control. Meron na din siyang features na sleeper clutch. Ang sleeper clutch naman guys ang tumutulong para nga po mapanatiling stable ang rear tire mo kahit nga po nag-hard downshift siya. Siya rin po ang nagpoprotekta para nga po sa mga gearing mo, and syempre more on comfortability sa kanya nga pong clutch dahil meron nga po itong malambot na clutch lever. Noong 90s pa po talaga meron na nga pong 250cc si Honda na CBR na naka inline 4 engine, pero ngayon nga guys ang kanilang gagawin is yung mga panibagong technology is ilalagay na nga po dito. Meron na din siya guys na features na quick shifter. Ito nga po ang features na hindi mo na po kailangan magpisil ng clutch para magpalit ng gearing mo. And syempre guys, ang quick shifter guys is kahit nga po naka full throttle ka, pwede kang magpalit ng gear mo. Dagdag bilis guys para sa isang sports bike. Kung pag-uusapan guys ang disenyo ng sports bike na ito, makikitaan mo talaga guys ng napakaangas po. More on aggressive design and aerodynamics. Alam nyo ba guys na mas lalo nga pong in-upgrade ng Honda ang kanyang aerodynamics. Mas pinaangas at mas pinaganda nga po and more slim body shape and bulky body shape sa unahang bahagi ng kanyang tangke. Maangas nga po ang kanyang itsura. Kitang kita guys na malaki ang pagbabago ng Honda CBR RRR kaysa nga po sa Honda CBR 250RR. Kaya talagang makakaasa guys na maangas at malakas ang sports bike na ito. Siyempre lalong naging special guys ang motor na ito sa Honda kasi alam nyo ba guys na siya po ang pinakaunang merong taillight na letter H na simbolo nga po ng Honda brand. Samahan mo pa sa meron nga pong magagandang suspension na naka-inverted port nga po ang kanyang suspension sa unahan and monoshock naman sa kanyang suspension sa likuran na lalo nga pong in-upgrade po ng Honda ito dahil sa lalo mo siyang may enjoy guys pagdating nga po sa mga sharp corner. Ang disenyo nga po ng bagong Honda CBR 250 RRR guys is inspired nga po sa Honda Fireblade RRR SP. Kaya makakaasa ka guys na meron po itong malalapad na pairings na hindi mo nga po mahalata na 250cc lang pala ang motorcycle na ito dahil malaki po talaga sa titignan. Kung titignan nga guys sa kanyang actual footage picture, makikita mo na para nga po siyang nasa mid-range sports bike, mga nasa 600cc. Kaya talaga namang tinapatan nga po ni Honda ang Kawasaki, yung kanilang Kawasaki ZX25R. Ito nga pong Honda CBR 250 RRR at makikita nga natin guys sa kanilang mga physical appearance, design, looks, talaga namang panalo't panalo ang CBR 250. Angas din at maporma ang Kawasaki ZX25R, pero alam naman natin na isa nga po ang tunog sa nagugustuhan ng iba na mga rider at ito nga pong Honda CBR 250 RRR guys na naka inline 4 engine na rin talaga namang sasabay na rin sa kanyang kakompetensya. Sa ngayon nga guys is ito lamang po munang mga impormasyon ang aking maibabahagi sa inyo, at kung may karagdagang impormasyon guys agad din ko naman kayong sasabihan. Kaya make sure guys na nakasubscribe ka sa ating YouTube channel para nga po maging update din kayo may kinalaman nga sa motorcycle na ito, at i-share mo na din guys para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Kayo guys, ano masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating video. Maraming salamat po. So pwede mo na ding i-share para malaman din ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. Ichi boy. Thank you.